Hi guys, another trade, another day. Gusto ko lang i-share sa inyo itong napakagandang entry setup na nakita natin dito sa gold. Let's go! So yun guys, sa previous videos natin, diniscuss ko sa inyo yung part 1, part 2, and part 3, yung step by step ko paano ka makapag-start dito. And then sa part 2, diniscuss ko yung iba't ibang klase ng strategy na pasok sa personality mo. So ako, ang ginagamit kong strategy is supply and demand na may kaunting twist ng SMC. Okay? So i-discuss ko sa inyo, step by step, ihimayin natin kung paano ko nakuha ang entry setup na to. Okay? So, syempre, una, nag-i-start lagi ako sa higher time frame. Actually, itong gold na to, na-discuss ko na rito sa previous videos natin na may mga nakuha tayong habang packet siya, may nakuha tayong mga magagandang setup. Okay? So, sa daily time frame, ina-analyze ko yung market kung ano ba yung momentum, kung bullish ba or bearish. Kapag nakita ko yung momentum is bullish, saka ako magte-take ng trade, okay? Kapag bearish naman, saka ako magte-take ng trade, okay? Pag ranging, nag-aantay pa ako ng additional confirmation bago ako mag-take ng entry. So dito sa daily time frame natin, nakita natin na yung market is bullish, okay? And then bababa ako ngayon sa 4-hour time frame. And then dito sa 4-hour time frame, maghahanap ako ng setup or kung ano mang confirmation na pasok sa strategy natin. So dito, may nakita ko itong momentum na to na candlestick sa 4-hour time frame. Para sa akin, itong confirmation na to isa napakagandang sign na yung market is nagbibigay siya ng indication na magbo-bullish siya, okay? So, naglagay ako dito ng Fibonacci tool. So, di ba sa previous training natin, dinidiscuss ko doon na sa supply and demand, pag umakyat yung market, hindi po natin sasabayan yan. Okay? Antayin natin siyang bumaba dito sa discount zone. So, ito yon yung Fibonacci tool natin. So, ganyan siya. Okay? And then, kapag umakyat yung presyo dyan, so mag-aantay tayo ng confirmation dito sa discount zone. Ito yung area na yan. Okay? Ayan. Zoom in natin. So ngayon, kapag bumaba yung presyo dyan sa discount zone na to, so dito sa 1-hour time frame or 15-minute time frame or 5-minute, maghanap ako ng confirmation dyan, okay? So dito guys, kahapon, hindi ako nakakuha ng entry dito. Ayan. So nag-antay ulit ako ng additional confirmation. So dito sa 4-hour time frame, may nakita ako ditong malaking movement. Itong move na to. Ayan. So itong bullish move na yan, okay? So nag-place ako dyan ng Fibonacci tool. So tanggalin natin tong isa na to. Ayan. So hindi ako nakapag-take ng entry kahapon, which is pasok sana sa strategy natin. So kahit ganun guys, mag-aantay ka lang ng opportunity kasi dito sa market, lalong-lalo sa gold, halos everyday nagbibigay ito ng opportunity. Ang gagawin mo lang, marunong ka lang umabang or magantay ng timing, okay? So dito, nag-abang ako ng nag-place ako dito ng Fibonacci tool. So kanina nakita ko to habang nagdi-dinner kami ng mga kaibigan ko sa Timog. Nakita ko tong move na to, okay? And then nung bumaba yung presyo dito sa discount zone, dito sa area na to, okay, bumaba ko ng 15 or 5-minute time frame at nakita ko tong confirmation na to. Etong area na to, etong fair value gap. So, di ba, ang diskarte natin is yung strategy is supply and demand, and then dinaluan natin ng smart money concept. So, nung nagkaroon ng move dito, ayan na. Okay, hinantay ko siyang bumaba at nag-take na ako ng entry. Okay, so medyo mababa lang yung lot size na nagamit natin dito kasi di ba may mga previous tayo na trades na loss kaya medyo nag-ingat tayo pag tayo naging conservative. Okay, so nag-place ako ng entry dito, ayan, and then kanina around 8:55 or 8:30, okay, 8:30 nakita ko tong confirmation na to, nag-place ako ng entry dyan, 8:30 or 8:40. So pag place, grabe, sumunod siya dun sa strategy natin, okay? So pumabor siya dun sa strategy natin, okay? So na nag-entry ako dyan, ilang minuto lang, bilangin natin. So pwede kang gumamit ng roller guys.
So, sa roller, makikita mo yung kung ilang minuto. So, click mo lang yung shift, click mo yung starting point na yan, tapos i-drag mo lang kung hanggang saan yung profit. Ito. Ayan. So, 1 hour and 5 minutes. Nakikita niyo yan sa screen. Ito. Yan o. 13 bars from here up to here is 13 candlesticks. So, 1 hour and 5 minutes. Okay? So, yung profit natin, imagine mo guys, so itong blue, ito yung risk natin. Okay? So, itong gray, ito yung risk-reward ratio natin. Kumbaga, ito yung reward natin. So, nag-place tayo ng entry, yung reward natin around 4:9. 4:13. So, not bad, di ba? So, and then dito, actually, nag-entry ulit ako dito. Dito sa area na to. Ayan. So, nag-entry ulit ako dyan ng minimal lang na lot size. So, ito guys, so may profit ulit, di ba? Okay? And, di ba, doon sa previous natin, last week, sa market analyzation natin, na yung market, aakit talaga si gold dito sa 4-4 or itong area na to. Ayan. Kaya meron akong alarm dito or alert. So, nasa 4,379 or i-round off na natin sa 4,380. So, 4-4, aakit si gold dyan. So, in-expect natin na aakyat dyan. Hindi kapag umakyat dyan, magkakaroon na naman tayo ng target profits. Okay? Actually, Monday and Tuesday, medyo may mga losses lang tayo kasi very minimal lang yung allowance natin sa stop loss. Kaya ang ginawa ni Gold, nagbay ako, sinungkit niya lang yung allowance natin or margin natin, saka siya umakyat. So, syempre, minsan hindi natin may iwasan yan, lalo na kapag very limited lang yung capital natin. Pero ang kagandaan guys, is nagpapakita na yung strategy natin dito sa gold is gumagana, katulad nito. Okay? So, yan. Titignan natin mamaya or hanggang bukas kung aakyat siya dito sa area na to, and ayaw ko maging confident, pero around 90 to 99% aakyat siya sa area na to, plus dito sa area na to na 4,380. Okay, so tignan natin. So sana guys, meron kayong natutunan dito sa pag-analyze natin ng market dito sa gold. So una, ginagawa ko, chine-check ko muna yung momentum sa daily time frame, kasi remember, dito sa trading is trend is your friend. Kung ano yung trend, sabayan mo lang, and then magiging kaibigan mo siya. Kumbaga, aayon siya dun sa strategy na meron ka. Okay? Hindi sa 4 hour, maghanap ako ng entry setup dyan. So, syempre guys, actually, sa ngayon, hindi pa yan magsisink in or hindi mo pa ma-visualize ng todo kung ano yung ibig kong sabihin. Pero later on, hanggat lagi kang nakababad sa market, okay, kahit demo man yung account na ginagamit mo, just keep showing up. Okay? Makikita at makikita mo along the way yung strategy na pasok sa personality mo. Okay? So, ayan. And then, sa 1 hour, 50 minute, and 5 minute time frame, dyan ako naghahanap ng entry confirmation. Okay? So, sa 5 minute, nakita ko to. Actually, nung nakita ko to sa 15 minute, ayan, nakita ko mo, sabi ko, wow, napakaganda na to. Pero syempre, dahil minsan nalulos ka, kaya minsan, nag-aantay ka pa ng additional confirmation. Okay? So, nung bumaba ako ng 5 minute time frame, saktong-sakto pag uwi. Ayan. So, actually, kanina nakita ko to, nagdi-dinner kami. Siguro nakauwi na ako nung nag-entry ako dito. Ayan. So, pumabor siya, nag-place ako ng entry at nag-place ulit ako ng entry dito. Okay? So, na-close ko na yung entry kanina dito sa 1:4 at nag-place ulit ako ng entry dito. Okay? So, for now guys, yan lang muna at kita-kits tayo sa next na video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa panibagong i-upload natin dito sa YouTube channel natin. So, welcome in advance at kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!